Ngayon, no, dumako muna tayo dito. No? Babalikan ho natin yung witness ni Marcoleta, mga bossing. Oh, Kapay, isa pang red ang dami palang red flag, no? Tayo ho, habang pinapanood natin siya, mga kababayan, doon sa hearing ng Senado, may mangilan-ngilan tayong napansin. Bibig mo, 46 na maleta daw, ipinanik. Tapos pagkatapos, ibinaba naman daw. Hindi naman pala doon yun i-deliver. Yung bigat po nun at yung dami po yun, abalang-abala sa kanila. Isa ho yun sa nakita natin red flag. Tsaka yung pagko-coaching ni Marcoleta. At eto pa, madami pa din ho silang napansin, mga kababayan. Yung sa paghingi ng WPP, Witness Protection Program, sali-saliwa din ho eh. Pakinggan ho natin, mga boss. Oh. nakapagtataka pa, isa pang red flag doon, kasi patapos na, doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Ano daw, I want, yun, yung nakasulat, di ba? Sana po ay mabigyan nyo ko ng protective custody, etc., etc. Ibig sabihin, sana po maprotektahan nyo po ako dahil nagsisiwalat ako nung mga ganitong mensahe. No? Dahil may pinangalanan po akong tao na ganito, ganyan. Pero sa dulo, mga kababayan, mismo ako, narinig ko ang sinabi, kayang-kaya niya daw. Superman yata ang tingin sa sarili. Hindi niya daw kaya nang magpoprotekta sa kanya dahil daw may baril daw siya. At mga bossing, alam niyo po kung kanino nang galing yung mga katanungan. May baril ka ba? No? O kanino nang galing? Bakit na-open yung kung merong beng-beng etong etong witness ni Marcoleta? Hindi yung mismo sa kanya eh. Kay Bato de la Rosa. Yung parang tipo bang yung dalawa, Bato de la Rosa at si Marcoleta, inililid nila. Ginagabayan nila yung witness. Pakinggan pa ho ito, mga boss. Oh. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Parang kinukoach siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Oh, yun, di ba? Sorry, mali yata yung pagkakasabi ko, si Bato de la Rosa yung nagtanong, may baril ka ba? Si Marcoleta yata o isa doon sa senador na yun. Kailangan mo na. Hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Ang gulo, di ba? Doon sa testamento, doon sa testimony niya o doon sa papel niya, kailangan niya ng puprotekta sa kanya. Pero physical niyang sinasabi, hindi po, kaya ko po. Ang gulo. So doon pa lang mga kababayan, nagtatanong na tayo sa isipan natin, totoo ba na itong nilagdaan, sinulat nitong si Gutesa ay siya mismo ang sumulat or binigay lang sa kanya? Ibang tao ang sumulat. Kasi ganun ho yun, mga kababayan. Lalo na kapag ka ikaw ay nagbabasa lang. Yung tipong ngayon-ngayon mo lang nakita. Diba? Pagka hindi ka nakapreno dyan, yung mga yung mga kataga o yung mga sentence, mababasa mo din eh. At saka hindi pumapasok sa utak niya. Diba? Kasi bakit to? Kapag ka ikaw nagsusulat ng mga ganon, Chi, no, at Queen, pag ikaw nagsusulat ng mga ganon, alam mo yan, detalye by detalye. At hindi mo na maisusulat na, sana po, mabigyan nyo ako ng proteksyon. Kung hindi mo naman gusto yon, hanggang sa makarating ka doon sa Senado, yun ang nakatanim sa utak mo. Ayaw ko ng proteksyon, ayaw ko ng proteksyon. Hindi. Sinulat niya, gusto ng proteksyon, tapos pagdating sa Senado, ayaw ng proteksyon dahil may baril daw. At sino ang nagtanong noon? Something is wrong. Parang it doesn't add up. Doon sa kanyang kawawa, security ng family ko, I need witness protection. Yun yung nakasaad, di ba? Ronel Fernan, salamat sa iyong pakapidyaan sa sa super sticker mo. Okay. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan, I was the one presiding, Senator Lacson was out. Pare, kailangan natin na ilagay sa witness protection. Pumayag naman ako sa... Si Marcoleta, lahat na lang ng inilalabas niya, kailangan nasa witness protection program, no?
Siya yung laging nagkukulit eh. O to, mga diskaya, WPP, Witness Protection Program. O eto, si Gotesa, kahit napabalu-baluktot yung mga pinagsasabi at walang katorya-torya yung mga sinasabi, Witness Protection Program. Lahat ho yata gusto ilagay doon, mga kababayan. Hindi naman ho magsasayang ang gobyerno natin na magbigay ng mga security at magbigay ng kung ano-ano dyan kung wala namang katotohanan yung mga sinasabi. Sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, oo nga, no. Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. Oh. And suddenly, si Senator Bato, sinabi, may baril ka ba? Sabi niya, Tama pala ako, si Bato, si Bato de la Rosa pala yung nagtanong nun. Di ba, Boss Mark, diesel t-shirt naman ang isuot mo. Diesel? Wala akong ganung Wala akong ganung tatak. Puro ganyan lang isa. Kaya talaga miski yung mga pantulog ko, sa gabi, yung mga pinaglumaan ko na ganito, yun na lang yung pinagtutulog ko. Yun po yung mga, yung mga may butas na dito, kung saan may butas. Tuloy. may baril pa ako. Lalagay ka namin sa witness. Hindi, ayoko. Dahil sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection for... Magulo. Mga kababayan. Diyan po pumapasok yung nasasabi ng mga Pilipino na, naku po, malamang itong binabasa niya, hindi siya ang nagsulat nito. Malamang itong binabasa niya, kung sino yung nagtuturo sa kanya, baka siya ang nagsulat na ito. Kasi yung nagtuturo mas magaling pa nalampasan mo yung yung paragraph 20. Tapos yung nagtuturo, sasabihin pa huwag kang magmadali, nagmamadali ka ganyan Daan-daan ka lang. May ganun pa Huwag ka nang nagdadagdag pa, nag-a-adlib ka pa Gumaganon pa si Marcoleta. Doon po sila nahahalata. At eto, meron pa pong pahabol, mga kababayan. Yung manong sa likod ni Erwin Tulfo, gaganong-ganon pa Tapos gaganon-ganon. Tapos, yung tipo bang alam mo na sinesenyasan siya? Kaya nga ang sinasabi ko, mga bossing, ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, kaya ito hindi pumunta doon sa mismong DOJ, baka hindi niya kayang pumunta na mag-isa nang walang sumesenyas at nang walang nagtuturo mga kababayan. Mahirap po yun, Baka mamaya doon sa DOJ, kaya siya pinapapunta doon is ipasulat, sige nga, kung totoo ba na ikaw talaga nagsulat niyan, isulat mo nga ulit sa panibagong papel. Okay lang, kahit may mga konti na nalimutan at hindi ganun kaparehas na parehas. Pero wag naman sobrang dami ang nakalimutan mo. Kung kunyari, mga kababayan, kung 4 na page yan, sabihin mo ng 3.5 na page na kumpleto mo tapos ang missing is kalahating page. Yung isa, okay lang yun. Normal lang yun. Pero kung ang mangyayari, 1 page lang ang naisulat mo, the rest, hindi mo na alam kung ano yung lalagay, may yari ka. Di ba? Isa yun sa iniisip ko kung bakit hindi siya pumunta doon sa patawag ng DOJ kasi hindi kayang ipaliwanag o hindi kayang muling isalaysay nang wala siyang hawak na papel or nang wala si Marcoleta o yung lolo na gaganong-ganon. 2 joints, 3 joints ata yun, mga kababayan. Kaya gaganong-ganon yung tutulog-tulog na lolo. Meron pang kunyari pa tutulog-tulog di ba, Ma'am Maritel T? Tapos gumaganyan pa.